Mapagpalang umaga po sa ating pong lahat sapagkat anong oras na? 12:27 sapagkat ito madaling araw na, umaga na. Magandang umaga po muli sa ating pong lahat mga mahal na kapatid. Ang ating pong pag-aaral ay patungkol po sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat marami po siyang mga palatandaan na ibinigay niya upang po makita ng bawat isa po sa natin yon ay yun na ang magaganap na yun na nga ang araw ng paghuhukom. Pero bago dumating ang Panginoon, bago dumating ang second coming of Jesus Christ, anong mga palatandaan o isa sa mga palatanda na ibinigay ng ating Panginoon? Pakinggan niyo po mga kapatid. Unawain po natin. Dito po sana ay makilakilabot itong babasahin natin. Talaga pong itong babasahin natin mga palatandaan. Nawa ito talaga yung mangyayari sa ating mga buhay. Makikita po natin ito pagdating ng takdang panahon. Sa Mateo chapter 24 verse 6 hanggang 8. Ganito po atin pong mababasa. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong mga lumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Verse 7. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Ano po isa sa mga dahilan o ano po isa sa mga palatandaan bago po dumating ang Panginoong Hesus dito po sa ating mundo? Ang sabi po ay meron po tayong maririnig ng mga digmaan, ng mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ano po yung alingaw-ngaw ng mga digmaan? Yan po yung mga papabalita sa buong mundo. Maririnig po natin yan mga kapatid. Iba kasi ibabalita yan sa TV. Kaya maririnig po natin yung takdang panahon. Makakarinig tayo ng mga digmaan at mga alingaw o yung mga kaganapan, gera. Kaya mga kapatid, ito pong araw ng paghuhukom talagang napaka ano talaga nito. Talagang fighting ito. Fight battle. Talagang masama na yung takbo ng panahong ito sa ating mundo. Makikita po natin mga kapatid, yung mga bagay na ibinigay na palatanda ng Panginoon para kung yun ay makita natin, yun na ang araw ng paghukom. Pero ano yung ipinaparating po sa atin? Sabi po sa ating binasa, ingatan ninyo na huwag kayong mga lumihanan sapagkat kinakailangan itong mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Sa mga tuwid, yung mga maririnig po nating mga alingaw-ngaw, mga digmaan sa iba't ibang bansa o sa anumang sa ating mundo ay ang gusto ng Panginoon sa atin o ipinapahiwatig dito sa ating binasa na huwag kayong mga lumihanan. Sa mga tuwid, huwag po tayong matakot o huwag tayong mag-alinlangan. Huwag tayong mapanghinaan ng loob. Bakit? Sapagkat kinakailangan ito'y mangyari. Datapwat, hindi pa ang wakas. Sa mga tuwid, meron pang may magaganap sa pagbabalik ng Panginoon. Ano yun? Verse 7. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Napansin niyo mga kapatid, meron pang matinding magaganap bago dumating ang Panginoong Hesus. Magsisitindig pa ang laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Kaya yan, kapag nakita po natin yan, yung mga bagay na palatanda na ibinigay ng Panginoon, tiyak na yan po ay araw ng Panginoon. Kailan po darating ang Panginoon? Saan po hinalintulad ang Panginoon sa kanyang pagbabalik? Basahin po natin ang ikalawang Pedro sa 3:7 at 10. Ikalawang Pedro 3 at 7 at 10. Ganito po atin pong mababasa. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayunding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Verse 10.
datapwat darating ang Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Kaya nakakatakot. Sa muling pagpabalik ng ating Panginoon, darating siya na katulad ng magnanakaw. Bakit po hinalintulad ng ating Panginoon sa magnanakaw? Kasi wala pong permanent, walang date, o walang araw na sinasabi ng Biblia kung kailan siya na talagang call time na darating, sapagkat hindi po natin hindi po natin alam kung kailan darating ang ating Panginoong Hesukristo. Sino lang po ang nakakaalam sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo? Basahin po natin mula sa Biblia, Mateo 24:36. Ganito po atin pong mababasa. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang makakaalam, kahit ang mga anak, kahit ang anghel sa langit, kundi ang Ama lamang. Mga kapatid, napapansin po natin, sino lang po ang makakaalam ng pagbabalik ng Panginoon? Ang Ama lamang. Pero kung mapapansin nyo, parang magugulan tayo, sapagkat sabi po sa ating binasa, ngunit tungkol sa araw at oras na yon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Kung maunawain po natin kasi mga kapatid na literal, ay talagang parang isipin po natin, hindi alam ni Kristo yung araw ng paghuhukom. Siya nga yung babalik dito, paano hindi niya malalaman? Sinabi niya lang po ito na kahit ang anak, kundi ang Ama lamang, para maipataas, para maparangalan lang, para maging taas o para maging sa lahat-lahat ang Diyos. Subalit, nung sabihin ito, kasi ang nagsasabi sa talata ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi nung panahong ito ay nandito po sa lupa, nagkatawang tao ang ating Panginoon. Kaya ang sabi niya, walang makakalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak. Dinamay niya yung kanyang sarili, hindi niya alam. Pero kung maunawaan po natin itong spiritual, alam niya yon. Mga kapatid, sinabi niya lang na hindi alam. Pero alam ng Panginoong Sus kung kailan yung darating ng paghukom. Alam niya yon. Kaya kung sinabi na dito na kahit hindi alam ng anak, kundi ang Ama lamang, para mapakita na para maging tumaas na, para maging dakila, nakataas-taasan yung Ama. Pero yung sabihin ng ating Panginoon na kahit na hindi niya alam ng araw ng paghukom, hindi po yun. Sa mga tuwid, alam niyo po yun yung araw ng paghukom. Siya nga yung darating dito Gaya ng magnanakaw, paano hindi niya malalaman? Kaya mga kapatid, isipin po natin, spiritual, sinabi lang ng Panginoon yon para po dahil nung panahon dito ay siya po ay nagkatawang tao, nagpakababa. Wala sa kanya yung pagmamataas, kundi lagi pagpapakumbaba at pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Kaya po ano po ang magagawa sa ating pong pagbarito? Ano po yung nakalaan sa mga magtatagumpay pagdating ng araw ng paghuhukom? Basahin po natin mga kapatid ang nakatala sa John chapter 14. Sa John chapter 14 mga kapatid, verse 1-3. Huwag mga lumihanan ng inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan, kundi gayon ay sinabi ko na sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Makikita po natin. Bago po umakyat ang Panginoon sa langit, ang sabi niya, huwag mga lumihanan ng inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Pero nung umakyat na ang Panginoon, Hesukristo, nung unang siglo, dun po sa kanyang sa langit, sa kanyang Ama, umakyat na siya. Ang sabi niya, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan, kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo. Sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Sa mga tuwid, inihahanda na ng Panginoong Hesus yung kanyang kalalagyan sa mga banal na maliligtas sa araw ng paghuhukom.
Ito po yung mga taong maliligtas na ang kanila pong magiging buhay roon sa bayang banal. At kung ako'y pumaroon sa kanyang maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. Bakit po sinabi ni Kristo na may muling paririto ako? Kasi naparito na siya. Talagang napunta na siya rito sa ating mundo. Kaya nga, at muling paririto ako sa mga tuwid. Nakapunta na o hindi pa? Nakapunta na. Kaya po siya, nung umakit una sa langit, nung umakit siya mula sa langit, inihanda niya yung kalalagyan ng mga banal o yung maliligtas at siya, pag naipaghanda na niya, ay siya muling babalik dito po sa atin upang tayo po ay kasamahin natin ng Panginoon sa lapaap ng langit. Kaya mga kapatid, napakasakit po na tayo po ay maiwan ng Panginoon pagdating ng araw. Isip po tayo mga kapatid, malapit ng araw. Malapit na po ang wakas ng sanlibutan. Malapit na pong maganap ang lahat ng mga palatanda na inano ng Biblia na hinuhudyat o yung mga babala. Ito po yung warning sa atin. Sa mga hindi pa po mga nakakaunawa, ito po yung mangyayari mga kapatid, malapit ng araw ng paghukom. Kaya binibigyan tayo ng Panginoon pa ng pagkakataon na magsisi sa lahat ng nagawa nating mga kasalanan. Para kung ano man mangyari, hindi po tayo mapunta roon pagdating ng taktang panahon sa impyerno. Sapagkat ang lugar ng impyerno ay hindi po yan sa mga tao, kundi yung impyerno ay inihanda lang yan para kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Bakit may mga tao na pupunta roon sa Hades? Pinahihirapan yung kanyang kaluluwa. Sapagkat mga kapatid, doon po itinatapon sa Hades yung mga taong walang pananampalataya na hindi kailanman sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya ito po ating binasa, tumimo ng malalim sa inyong mga puso at isipan. At ito po isa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya salamat sa inyong pakikinig, pakikiramay, naway buksan natin ang ating puso at isipan para po maalaman po natin at ilagak natin yung isip sa mga bagay na nasa langit at hindi dito sa lupa. Ano po sabi ng Biblia? Kung pagpapatuloy pa natin mga kapatid dito po sa aklat ng Colosas 3:2, ilagak natin ang ating mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas at wag sa mga bagay na nasa lupa. Kaya doon mga kapatid, mapapansin po natin, kailangan po yung isip natin ay nasa Diyos. Bilang anak ng Diyos, bilang nasa Panginoon na, isip po natin ay nasa makalangit na, hindi makasanlibutan. Kaya ka naakit ng sanlibutan ang dahilan sapagkat tinutokso ka ni Satanas upang mapalayo ka sa ating Panginoon. Pero sana po mga kapatid, patatagin natin ang pananampalataya na panlaban sa mga pagsubok na binibigay ni Satanas. Ano man ang kaharapin sa ating buhay, patuloy tayong maglilingkod, magbibigay ng sulit sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano man ang mangyari sa ating buhay. Kaya hanggang dito lang po mga kapatid. At sa susunod pa na aking pong pag-aaral ng mga salita, ay sanamahan niyo po ako para po tayo ay magtunay na magkamit. Sama-sama po tayo magkamit ng buhay na walang hanggan sa araw po na darating na paghuhukom. Salamat po sa inyong lahat mga pakikinig. Salamat po sa inyong lahat mga mahal po naming mga kapatid. Mahal na mahal po namin kayo